Dahil sa kakulangan ng supply ng tubig, gumamit na ng motor sa patubig ang ilang magsasaka sa Iloilo Province para sa kanilang mga palayan. Problemado tuloy sila dahil mapupunta lang daw sa pambili ng diesel ang kanilang kita. May unang balita live si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Kim? Igan, hirap ngayon ang ilang magsasaka sa lalawigan ng Iloilo pagdating sa supply ng tubig para sa kanilang tanim na palay. Nakahilera ang mga motor na ginagamit sa patubig sa Barangay Bantod Fabrica, Dumagas, Iloilo. Ito ang ginagamit para masuplayan ng tubig ang mga palayan sa tabi ng sapa. Nasa 10 hektarya na palayan ang hindi pa naaani sa lugar. Mula sa pagtanim ng third cropping, nakadepende na ang mga magsasaka sa paggamit ng motor sa pagpapatubig. Meron umanong irigasyon sa katabi ng kanilang barangay, pero hindi naman abot ng tubig ang kanilang mga palayan. Dahil sa gastos sa diesel, hindi na umaasa ang mga magsasaka na magkakaroon sila ng tubo. Minsan ano lang sir, magtunga ta, patas-patas lang ti, why na siyang mahimo mo. Kaya kung pabayaan mo, wala kang nagitbulon. Mula noong Marso hanggang ngayong Abril, ilang river irrigation system sa lalawigan ng Iloilo ang pansamantalang ipinasara ng National Irrigation Administration dahil sa scheduled maintenance activity ng mga irigasyon. Nananatili namang bukas ang mga Halaor River Irrigation System na nagsiserbisyo sa mga bayan ng Dingle, Pototan, Barotac Nuevo at Dumangas. May ilan sa mga ito na nakatakdang buksan ulit sa buwan ng Mayo bilang paghahanda para sa first cropping. Pinaghahandaan rin ng NIA ang inaasang very strong El Nino ngayong taon. Maliban sa paglilinis ng mga irrigation canal para walang sagabal sa pagdaloy ng tubig, kinokonsidera rin ang pagsasagawa ng scheduling sa patubig. Say for example, ang ining area, amuning for this week, amunin mapatubig lang. So the other week, dito naman sa isa, so on and so forth. No? Pinapanawagan naman sa gobyerno ng grupong Philippine Movement for Climate Justice na magdeklara ng National Climate Emergency dahil sa lumalalang epekto ng nararanasang drought sa ilang bahagi ng bansa. Wala pang tugon ang gobyerno kaugnay nito. Igan, sa kabila ng posibilidad na mararanasan ang tinatawag na very strong El Nino, tinitiyak naman ng National Irrigation Administration na magiging sapat ang supply ng tubig para sa mga magsasaka sa first cropping na inaasang magsisimula sa mga buwan ng Mayo at Hunyo. Igan? Maraming salamat, Kim Salinas ng GMA Regional TV. Tumaas ang presyo ng ilang klase ng seafood sa Bulungan Market sa Parañaque. Ang detalye sa unang balita live, ni Bam Alegre. Bam! Evan, good morning. Sa kabila ng mga rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo, ay nagmahal yung seafood dito sa Bulungan Market sa Parañaque. Tuwing madaling araw at umaga ay nagsisidatingan dito sa Bulungan Market yung mga mangingisda mula sa mga kalapit na lugar para magbagsak ng kanilang mga bagong huling isda. Ngayong araw ay mas mahal ang presyo ng ilang klase ng lamang dagat dahil daw mas kaunti yung volume ngayon kaysa raw sa karaniwan kahit nga, yun nga, nagkaroon ng rollback sa presyo ng diesel at gasolina. Dati, 100 pesos kada kilo ang galunggong, ngayon ay 150 pesos ang kada kilo dito ngayon. Ang bangus naman, 110 pesos kada kilo dati, 125 pesos na ngayon. Ang tilapia naman, 90 pesos dati ang kada kilo, ngayon nasa 100 pesos kada kilo na. At ang alimasag na mabibili dati sa halagang 80 pesos kada kilo, 140 pesos na ang kada kilo sa ngayon. Pakinggan natin yung pahayag ng isa sa mga tindera at yung mamimili ngayong umaga dito. Grabe ang mahal ng tinaas ngayon. Walang magagawa eh. Kahit nag-rollback ang gasolina, hindi nag-rollback yung presyo, tumaas. Sakit-sakit na rin. Lalo na yung pamasahe. Mataas kasing gasolina. Ivan, isa rin sa inaasahang dahilan kung bakit posibleng tumaas pa yung presyo daw ng seafood. Yung kabilugan daw ng buwan, no, dahil ayon sa ilang mga mangingisda, mas nahihirapan daw silang makahuli kapag ganito ang sitwasyon. Ito ang unang balita mula rito sa Bulungan Market sa Parañaque. Bam Alegre para sa GMA News. Nagkasundo raw ang Pilipinas at Czech Republic na mag-uusap para bumuo ng mga kasunduan kaunay sa pagpauwi ng mga tinutugis na personalidad gaya ni Saldico, ayon sa Department of Justice. Both governments, the Czech government and the Philippine government, have also agreed to begin formal negotiations on a mutual legal assistance treaty
an extradition treaty, and a transfer of sentenced persons agreement. Sinabi ni Bida kasunod ng pagpupulong nila ng Czech authorities sa Prague kaugnay sa pagkakahuli kay Saldico. Tinalakay rin sa pulong ang kakulangan ng dalawang bansa ng kasunduan kabilang ang tungkol sa police cooperation. Asikasuhin daw ito agad ni Vida sa kanyang pagbalik sa Pilipinas at makipagtulungan sa Philippine National Police at Department of the Interior and Local Government. Hindi man kasamang makakauwi sa bansa si Ko, may mga nakuha raw silang impormasyon doon kaugnay sa dating mambabatas. Dagdag pa niya, alam na ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi na hawak ng Czech authorities si Ko. Wala pang pahayag ang Malacanang. Ano ang iuuwi nyo sa Pilipinas? Yung actionable intel, definitely, that we'll pass it on to, actually, I'll relay it to Yusek Prestosa already on matters how to expand further yung mga bagay-bagay na yun because that's a law enforcement matter. Sa utos sa Sandigan Bayan, inilagay na sa precautionary hold departure list si Senador Cheese Escudero at negosyanteng si Maynard Ngu. Paniwala ng humiling nito na Office of the Ombudsman, posibleng takasan ni Escudero at Ngu ang posibleng kaso laban sa kanila kaugnay ng flood control scandal. Yan ang unang balita ni Maki Pulido. Dininig ng Sandigan Bayan 6th Division ang hiling ng Ombudsman na maglabas ng precautionary hold departure kina Senador Cheese Escudero at negosyanteng si Maynard Ngu. Naniniwala raw ang Ombudsman na flight risk o maaaring takasan ng dalawa ang mga posibleng kaso laban sa kanila kaugnay ng flood control scandal at naglabas ng precautionary HDO ang Sandigan Bayan. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ni Escudero at Ngu. Nauna namang naglabas ang Sandigan Bayan 7th Division ng precautionary HDO laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Noong nakaraang linggo, naglabas si Romualdez ng video message kung saan itinanggi niyang siya ang mastermind sa issue kaugnay ng budget. How can I be the mastermind? I will not allow myself to be turned into the scapegoat so that others who are actually accountable can walk away clean. If this is a political play to push me out and close the story, tarnishing my name and my reputation, then I'm telling everyone now, I will not go quietly and I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption. Plano ng Senate Blue Ribbon Committee na imbitahan siya ulit sa pagdinig. Dapat yung pinahayag niya sa kanyang video post, sana kung sa Blue Ribbon yon natanong siya ng mga members kung ano yung tinutukoy niya. Kung kanino pinapatungkol yung mensahe, yun ang gusto natin malaman. Kasi pag sinabi mong I will not go alone, o go down alone, may ibig sabihin yun. Para meron siyang sinasabi na meron siyang pwedeng implicate. 2 beses nang hindi sinipot ng dating speaker ang mga naunang pagdinig. Matagal na ring hiling ng dating Blue Ribbon Committee Chairman na si Senador Dante Marcoleta na mapaharap si Romualdez sa komite. Hindi niya dinina yung kanyang involvement. Malinaw yun. Okay. Alam niya kasama siya. Hindi nga lang ako ang mastermind, sabi niya ganon. Dapat siyang ipatawag ngayon. He's ready to talk. Magtawag ka na. Hindi ko maintindihan talaga kung ano gustong gawin ng chairman ng BRC. Sagot ni Lacson na chairman ngayon ng komite, simulat sa pool may interparliamentary courtesy sa pagitan ng Kamara at Senado. Kaya kung di magkusang dumalo ang isang kongresista, idinaraan sa House Speaker ang imbitasyon na 2 beses na nilang ginawa. Dagdag pa ni Lacson, mas mainam kung dumalo si Romualdez pag nandito na si dating Congressman Zaldico na dawit din sa flood control scandal. Gayon din ang 18 nagpakilalang security aides ni Ko na nag-deliver umano ng male-maletang pera, pati si Orly Gutesa na isa sa mga nagdawit kina Romualdez at Ko sa issue. Sakaling umabot kay Pangulong Bongbong Marcos ang ebidensya, Kung sa kanya papunta ebidensya, wala tayong magagawa kung aabot sa kanya. Pero yung salaysay ni Saldico, walang evidentiary value yun Kasi hindi man under oath yun Nagsalaysay siya sa Facebook hindi pa mai-report sa plenaryo ang partial committee report na hinihingi na rin ng Ombudsman dahil kulang pa ang pirma. Ang isang pwedeng gawin niya, maglabas na lang ng chairman's report. Ito ang unang balita, Maki Pulido para sa GMA News. Wagi ang ilang kapuso shows at personalities sa 2026 Gandingan Awards. Gandingan Best TV Program host si Rafi Tiba ng Balitang Hali. Most development-oriented news story ang report ng Saksi.
tungkol sa problema sa plastic waste sa bansa. Nakuha naman ng DigiDocu ang Most Development-Oriented Science and Technology Program para sa episode nitong Rice is Life, Solutions from Filipino Farmers. Dalawang pagkilala naman ay ginawad sa Kapuso Mo Jessica Soho. Most Development-Oriented Public Service Program ang episode nitong Bagong Umaga ni Aurora. At Most Development-Oriented Investigative Story ang Katakot-Takot na Kurakot Part 4. Nakuha naman ng docu na Broken Roads, Broken Promises ni Dingdong Dantes ang Most Development-Oriented Documentary. Nakamit ng Agripreneur ang Most Development-Oriented Feature Story at Most Development-Oriented Drama Programa and Encantadia Chronicles Sangre Episode 5. Kabilang sa mga nag-perform sa event, ang cast ng Born to Shine. Sa nakalipas na 20 taon, binibigyang pagkilala ng gandingan ng mga media practitioner at programang nagpapakita ng development journalism at nagbibigay diin sa mga kwentong naghahatid ng pagbabago sa lipunan.